nasabi ni Jonah sa kanyang kinakasama ngayon na si Alex na dating karelasyon ni Mean na may Albert sa buhay mo hanggang ngayon. Pero ginusto mo si Alex, kaya kinuha mo, nakuha mo, at siya na ang kinakasama mo ngayon. Tama. Masaya naman kayo. Maayos ang pagsasama, wala kayong pinag-aawayan. Ano po, meron din po kaming pinag-aawayan tungkol nga rin po sa kanila. Mga kapatid, oras na para marinig natin, makita at makilala sino ba ang lalaking ito. At tanungin natin na kung may mga ilang bagay siyang kailangang malaman. Magpakita ka na, Alex de Mesa, pasok! Sandali lang, Alex! Salbahe kayo, anak mo, pinabayaan mo, may sakit. Sinasabihan ko kayo, batuhin nyo man lang ng gatas. Ginawa mo ba yun? Pinabayaan mo kami mag-sustainer? Mag-sustainer naman ako sa inyo. Kailan? Kailan? Ang alam mo, binibigay. Tanong mo kay Jonah kung pinapaabot sa amin. Ha? Binibigay sa mga anak mo? May Sandali sakit. lang po, Aling Esmeralda. Alex, anong nangyari? Bakit naging kayo ni Jonah? Tukso po ng barkada sa inuman po. Hanggang sa na-develop kaming dalawa. Hindi naman kayo picture para ma-develop. Camera. Isa pong naging mag-asawa na kami. Nagsama na kami. Lagi kami magkasama. Bakit ka nagpadala sa tukso? Eh, alam mong may kinakasama ka. Meron kang anak. Kakapanganak lang ni Mean. Di mo ba naisip kung gaano kahirap at kasakit yun? Naisip ko yun, pero tamad yan eh. Tatrabaho ko, darating ako sa bahay. Wala nga abutang pagkain na luto. Kapal lang mukha mo. Sawain ka pa. Hindi ka nga nagbibigay sa akin. Makapagsalita Binibigyan ka kita. na gaya. Hindi mo nga alam ba ang damit ko eh. Sa 3 taon na pagsasama nyo, tamad si Mean, hindi naglalaba, hindi nagluluto, hindi kumikilo sa bahay, walang ginagawa. Bihira lang. Pag sinipag, sinumpong na sipag, saka yan magluto. Pero paano siya kung magluluto kung walang lulutuin at walang perang pambili ng Hindi. pangluto? Hindi pa pwedeng wala may stock dun eh. Yung stock na bigas doon sa mga kahit mga dilata lang kami doon. Kayo, dinadala mo rin yung dilata sa labas. So yun yung stock na sinasabi niya. Hindi. Ini-stack mo yung para So sa yung kanila. pag-iinom po niya, araw-araw yun. Yung pakikipagbarkada, araw-araw. Pagkagaling mo sa trabaho. So araw-araw ka nakipag-inuman. Bihira lang, pagka ano, gusto ko lang. Bihira. Bihira ka makita kasi bihira kayo minum sa bahay. Hira ka maglagay sa inyo. Okay. Alam mo ba na bago ikaw o sabay kayo may Jason? Alam mo yon? Dito, hindi ko po alam yun. Na may karelasyon siyang Jason Sabi ko sa'yo. na nasa abroad. Alfred, Nakasabay mo. Alam mo yon? Okay. Alam mo rin ba na bukod kay Jason, merong? May Albert. Si Albert, alam ko meron. Ayun si Albert, talagang alam ko. Si Albert, alam mo. Bakit sabi mo hindi niya alam? Ano ba talaga ang gulo? So alam mo na yung perang galing kay Albert, yun ang binubuhay sa'yo? Opo. Sa akin yung pera mo, dumidiskarte rin ako. Pagka walang-wala na talaga. Di ako So tamad, sa dumidiskarte rin makatuwid, umaasa ka lang din doon sa pera nung Albert. ako. Hindi, buwan ba naman, bihira lang magpadala yun eh. Eh, siyempre, kaya lang naman nakasa, hintayin ko pa yun. Siyempre, diskarte na ako. Ba't ayaw Ano, nyo uminin kay may Albert pera na ako. nagsasama na kayo? Bakit ayaw nyo daw aminin doon sa Albert na Hindi nagsasama ba kayo? naawa sa taong kapal ng mukha nyo? naghihirap maghanap buhay para pampasarap nyo lang. Nais natin na matulungan si Alex at si Jonah na mas maunawaan pa nila kung ano ang mga dapat pang ayusin marahil o pagtuunan ng pansin dito sa nangyayaring problema ng inyong pamilya. Dahil mukhang mapaliwanagan man si Alex at si Jonah, mukhang magbabago pa ang lahat. At ang mga katulong dyan sa kanila ay ang makasama at makausap nila ng face-to-face ang trio tagapayo. Pero hindi ka galit sa lalaki. Sa kanya po. Hindi, sa mga lalaki. Kasi una-una, nagkaroon ka na ng mga karelasyon eh. Ba't hindi ka nag-iisip na mag-anak? Or bakit gano'n na parang pinaglalaroan mo lang sila? Na pera lang ang hanap mo? Kasi parang, siguro po kaya rin po ganun ang nangyayari sa akin na
pera lang nga po yung nano ko kasi katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, broken family nga po kasi kami. Napatunayan lang dito na may delivery rate and failure ka na pagbibigay ng sustento sa mga dalawang mga anak, pasok ka. Magkano Sa ba kasi ang kulungan. gustong sustento? Alam mo kung bakit ganon ngayon ang sinabatas? Para hindi na magkaroon ng alibay ang mga lalaking irresponsable. Mukhang attorney, habang nangyayari ang counseling nyo kasama ang ating mga bisita, mukhang merong napagkasunduan. Ano po ba yun? Yun po kasi Tiangami yung request ni May Ann na sana'y maging relasyon na lang nila nitong si Alex. Na ibig sabihin niya ay yung pagbibigay na lang ng sustento ni Alex sa kanyang dalawang anak. At bagaman sinabi ko naman kay May Ann na tingnan din natin ang kakayahan. Bagaman meron siyang sinasabing figure na 3,000 sana bawat buwan doon sa dalawang anak nila, Tiangami. Ngunit sabi ko sa kay May Ann, ang pagsusustento din kasi May Ann ay dapat mo ring maunawaan na ito'y may kaugnayan din hindi lamang doon sa pangangailangan ng iyong dalawang anak, kundi doon din sa kakayahan na pwedeng ibigay ni Alex. At sabi naman ni Alex, sa ngayon ay wala siyang trabaho pa, ngunit medyo may konting pressure tayong ginawa rito Tiangami upang sa ganon ay dapat ay matutunan niyang gampanan yung kanyang obligasyon. Hanggang sa siya naman ay pumayag na kahit 500 a week ang kanyang may bibigay. At kay Mea naman, tanggapin na niya yon kesa totally wala matanggap itong mga anak niya na suportang manggagaling sa kanilang anak na si Alex Tiangami. Salamat po sa pagtulong ninyo, Attorney Ben, sa ating mga bisita. Doktora, dun po sa naging counseling ninyo, sa palagay po ninyo, mas naunawaan ba ni Alex at ni Jonah kung gaano kakomplikado itong pinapasok nila na kung tawagin na ay masasabing relasyon nila? Itong problemang ito, kaya naman sigurong magawa ni Jonah ng paraan na ihinto ka agad eh. Unang-una, sa kanilang tatlo, siya ang pinakamatanda. Siya ay 30 anyos at yung si Alex ay 24, si May Ann ay 23. So yun pa lang, bilang isang taong nakakatanda, meron kang dapat kaya mong gawin yung problema, magkaroon ng solusyon in a mature way. Kaya lang kasi anong gusto mo? Gusto mo ikaw yung binibigyan ng nagdidemand ka ng affection, nagdidemand ka ng nurturance dun sa affection nun, parang gusto mo palaging may mga puro pakabig. Dahil kasi sinasabi nga niya na yun lang yung paraan para magkaroon siya ng satisfaction. Pero hindi lahat ng bagay, Jonah, ay nakukuha natin yung satisfaction sa material na bagay. At yung sinasabi mong pagmamahal na yun, di ba may kaakibat pa ring pera eh? Kung talagang gusto mong bigyan ka ng tamang pagmamahal, ikaw mismo mag-instill ng pagmamahal sa sarili mo. Dahil unang-una, pangit man pakinggan, binababoy mo ang sarili mo. Kung ang iniisip mo ay para sa kabutihan mo at gusto mo